Okay, si Jun Vero po para sa Cisco CCNA Basics VLAN, DHCP, Port Fast, Access List, and NAT using PT, Packet Tracer, DSL, Internet Topology Simulation. Educati, the IT expert tech people, libre, Tagalog, at madaling maintindihan. Let's get started. Okay, dito tayo sa ating Packet Tracer. Ang version na gamit ko ay 6.1. At sisimulan natin dito sa ating topology na isisimulate natin dito. DSL Internet Topology natin ay server muna tayo rito. Simulan natin dito sa ating server. Next, hanap tayo ng ating router. Okay, gagamit tayo na dito ng 2811 router. And gamit tayo rito ng cloud. Generic cloud, magsisilbing internet natin at DSL modem natin. At ulit, gagamit tayo ng 2811 router at isang connection natin dito para sa ating home PC. Okay? So, ayusin natin. Ito yung ating topology. So, para i-rename lang natin. This is our web server. I-rename lang natin para maayos, pare. Madali mong maintindihan. Ito yung ating ISP router. ISP router. This is our ISP router. And ang cloud natin ay magsisilbing ating internet. Rename lang natin to. Gusto ko kasing i-rename siya. Medyo mas maganda, stand out siya. Okay. DSL. Okay. DSL modem. Parang ganun din yun eh. Diba? Okay. Palitan natin to. Gawin natin siyang home router para maintindihan mo lubos, parikoy. At ito naman ang ating home PC. Okay, lagyan na. Bago natin magsimula rito, i-configure natin, uunahin natin itong cloud. Okay, itong cloud. At pupunta tayo dun sa ating DSL. I-add natin itong modem 4. Add natin and then check natin itong Ethernet 6 natin. Dapat naka-DSL siya. Okay. So, configure natin to. Ayos na tayo ito. Ganun lang kadali yan. Wala tayong gagawin dito sa ating DSL modem. Okay? Lalagyan lang natin siya ng kable mamaya para i-connect dito sa cloud at dito sa ating home router. So, ang gagawin natin, i-configure muna natin itong ating web server. Uunahin natin itong web server. Okay. Ang IP address natin dyan para sa ating web server ay gagamitin natin. Okay. Ang IP natin para sa ating web server ay 1.1.1.2. Ito yun. Okay? Mamaya papaliwanag natin to. Sisimulan natin yan. From ground up. Okay? From ISP router down to our configuration to our home router. Lahat yan nasa global configuration. So, ang ating DNS server or ating web server, ang IP address niya ay 1.1.1.2. Okay? Balik tayo dito sa ating configuration. At ang configuration natin, ang IP address nito ay 1.1.1.2. Okay. Class A ito. Parikoy. At ang gateway na gagamitin natin is of course 1.1.1.1. At siya rin ang ating DNS server 1.1.1.2. Okay. Yan ang ating IP address para dito sa ating particular na web server na to. At i-configure naman natin ang ating HTTP at papalitan lang natin itong welcome to Cisco Packet Tracer at ipapalit natin ang ating educati.feel.com. At dapat naka-on yung ating HTTP at i-configure natin ang susunod ay ang DNS. I-on mo para makalimutan mo bago natin siya i-configure. At i-type natin dito ang www. Okay, malaki yan. www.educati spelling educatifield.com at ang kanyang DNS server, ang kanyang IP address ay 1.1.1.2. Yan ang IP address ng ating server. Click add. Yun lang yun. Pare ko, wala na tayong masyadong gagawin dyan. At i-connect natin itong ating web server dito sa ating ISP router. Kuha tayo ng cable rito. Bago natin gawin yan pala, pare ko, i-configure muna natin itong ISP router natin. Ito, lalagyan natin siya ng switch. Okay, turn off the router. At pipili tayo ng module dito. Pipili natin itong network module na ito na Ethernet switch 161. At ilalagay natin siya dito sa ating slot. At i-on natin yung router. Diyan, pupunta tayo sa ating CLI command line interface para i-configure yung router. So, while decompressing, hintayin lang natin siya. At i-configure natin ang ating router.
dito sa dito sa ating ISP router, global configuration. Unahin natin ang hostname. Sabi ko nga sa iyo, tuloy-tuloy ito hanggang baba, hanggang sa ating configuration ng home router, global configuration. Simulan natin dito sa ating hostname, ISP router. Okay. No. Enable configure terminal. And ang hostname natin ay yung ISP router. Ito yan, pare ko. ISP router. Yan ang unang configuration natin. Type natin dito, ISP router. Enter. Hit the enter key. Ang next configuration natin dito para sa ating particular na ISP router is ito, pare ko. Okay? I-configure natin ang interface fast ethernet at ang kanyang IP address. Bibigyan natin itong particular na fast ethernet na ito na FA00 na IP address na 2.2.2.1 255.0.0. Yan ay class A IP address at no CDP enabled and no shutdown. So, simulan natin siya rito sa ating configuration. Pero lagyan muna natin siya ng kable para makita mo. Fast Ethernet, papunta to sa ating VLAN. Gagawa tayo mamaya VLAN dito. Okay, VLAN 10 from 1 to 15. So, yan. So, dito pala, sorry. From 1 to 15, yan. Kasi itong dalawang to ay built into sa router na ito na 2811. So, ito, i-click mo Fast Ethernet 1/0. So, next, i-click natin itong uling router na ito, ISP router, itong FA00 papunta sa ating Ethernet 6 na cloud, which is nagsisilbi na internet sa atin. Click uli natin ito. So, makikita mo, i-configure natin itong FA00. So, interface, FA00. Sabi ko nga siyo, ito ang susundan natin. Okay, FA00, ang kanyang IP address ay 2.2.2.1 at no CDP enable, no shutdown. So, IP address 2.2.2.1. Okay. Siyempre, class A IP address yan. No CDP enable and no shutdown. Okay, nakagawa na natin yung unang configuration dito para sa ating ISP router, pero hindi pa dyan nagtatapos. I-exit tayo dyan at i-configure naman natin ang interface VLAN 10. Okay, babalik tayo rito at exit at interface VLAN 10. Okay, so kung makikita mo, maglalagay tayo ng IP address dito. Kasi yung ginamit nating IP address doon sa ating web server ay 1.1.1.2. So, at ang ating VLAN dito na magsisilbing gateway ay 1.1.1. So, itong interface VLAN 10, lalagyan natin siya ng IP address na 1.1.1.1 with subnet mask 255.0.0 and no shut. Okay. No shutdown. I-up natin itong interface na to. So, tuloy-tuloy ang configuration natin dito. I-exit natin at i-configure naman natin yung nilagay natin kaninang Ethernet switch na sabi ko nga siya kanina from Fast Ethernet 1 hanggang 15. So, papasukin natin itong configuration na to na interface range Fast Ethernet 1, 0 hanggang 15. So, itong Ethernet Fast Ethernet 1 to 15 natin ipapasok natin siya sa ating VLAN 10 at oops, may mali, sorry, VLAN 10. Okay, pasok na siya. So, switch port mode access, that's it. At i-configure naman natin itong spanning tree port fast. Okay, yan, ang ibig sabihin yan, itong spanning port spanning tree port fast natin ay itong port fast ay it causes a port to enter the forwarding state almost immediately by dramatically decreasing the time of the listening and learning state. Pero meron diyang warning pare. However, the use of port fast should only implemented when the port on the switch is directly connected to a server or workstations and never to another hub or switch. Situation natin, tayo ay directly connected sa ating server at workstation. So, gagamitin natin yung port fast para mabilis yung ating forwarding state. Okay? So, ganun lang kasimple yun. At ang susunod natin gagawin dito ay no shut natin, i-up natin itong lahat ng interface na ito. Ayun, naka-up na lahat sila. Tuloy-tuloy ang configuration. Exit. Nandito na ngayon tayo sa ating configuration na IP DHCP pool. Okay, gagawa tayo dito ng tinatawag na DHCP. So, IP, DHCP,
pool. Okay, pangalan natin to ng internet users. Okay, IP DHCP pool, internet users. Enter. Next is network 2.0.0.0. Kaya siya 2.0.0 kasi class A IP address with subnet mask 255.0.0.0. Class A address. Enter. Default gateway. Ang ating default gateway, default router ay 2.2.2.1. Para sa ating DHCP 2.0.0.0. Okay. Enter. At ang ating DNS server ay 1.1.1.2. Okay. Yan yun sa ating Fast Ethernet FA00. Okay. So, makakuha siya dyan ng IP address. Itong ating home router dito sa ating ISP router. So, exit natin ito. Next configuration is exclusion. Exclude natin to from IP DHCP. Excluded address. Exclude natin itong 2.2.2. Siyempre, hindi natin ito ipamibigay. Itong 2.2.2.1. Pero pwede mo siyang i-range na, example, 2.2.2.1 to 2.2.2.10. Pero hindi natin gagawin yan. Ang gagawin lang natin, exclude lang natin itong particular IP address na to na 2.2.2.1. Enter. Tapos na tayo dyan. Exit. And let's save our configuration by typing WR. Save the configuration. So, tapos na tayo dyan. Pupunta ngayon tayo sa ating configuration na home router. Ito ang home router natin. I-configure natin siya katulad ng ginawa natin dito sa ating ISP router. Itong home router natin ito from global configuration, ita-type lahat natin itong mga sumusunod na ito. Okay, punta muna tayo dito sa ating topology at lagyan natin siya ng kable from internet. Okay, oops, ang gagamitin natin dyan ay phone. Okay, yan, makikita mo dyan sa screen yan. Click mo lang yan at i-click mo rito sa ating cloud. At hanapin mo yung modem 4, papunta rito sa ating DSL, port 0 at i-click natin itong straight through cable. Click at i-click natin dito sa ating port 1 from DSL modem papunta sa ating home router doon sa FA00 o Fast Ethernet 00. Okay, mula naman dito sa ating home router, lalagyan natin ng kable papunta sa ating home PC. Pero bago yan, kailangan natin i-click ito uli, itong ating home router gaya ng ginawa natin doon sa ating ISP router at i-configure din natin siya mamaya. Pero bago natin i-configure yan dun sa ating global configuration, turn off natin at kumuha tayo rito ng HWIC, okay, for ESW. Okay, dito tayo maglalagay ng ating Fast Ethernet, ating module, okay, and turn on. And click CLI, ating command line interface. Hintayin lang natin siya mag-load at i-configure natin itong home router natin from global configuration. So, tingnan natin, home router. Yun, naka-up na siya. So, i-configure natin siya. No. Katulad ng gawa natin yun. Enable, configure terminal, hostname. Ang hostname natin dito, syempre, hindi ko na ilagay doon sa aking notepad. Pero ang hostname nito, ang gagamitin natin ay home router. Okay. Press enter. At i-configure natin ang kanyang interface Fast Ethernet 00. Ang interface Fast Ethernet 00, ito yon, Fast Ethernet 00. Okay, since na ilagay natin dito yung ating switch module o yung ating particular module kanina na HWIC for ESW, ko-connect tayo dyan pre. Okay, gamit ang straight through cable na. Hindi crossover cable, straight through. So, ito ipapasok natin ito mamaya from 0 to 3. Ito sa VLAN 20. Gagawa tayong VLAN 20. So, click natin itong Fast Ethernet 00 kasi kukonect siya mamaya rito sa ating router dito sa particular na module na ito. Itong home PC natin. Okay? Next, balik tayo sa ating home router at i-configure natin. Lakihan natin. Tuloy natin ang configuration dito sa ating home router. Ito yung ating guide to configure the home router. From home router global config, na-configure natin yung kanyang hostname. Susunod naman yung kanyang interface. Napakita ko na siya yung interface, FA00. Okay, madali lang yan. IP address,
ay DHCP. Hindi tayo maglalagay ng sa ating IP address ito kasi nga sabi ko sa'yo, kukuha siya ng IP address from ISP router, itong ating home router. Okay, kaya siya Dynamic Host Configuration Protocol. So, no-shot natin ito at type natin ang exit. Up na siya. Exit. At next, sabi ko nga siya kanina, just a while ago, mag-configure tayo ng VLAN interface, VLAN 20. Okay, configure natin itong interface VLAN 20. IP address. Ang IP address natin dito, nakita natin sa screen dito sa ginawa kong notepad. Ang kanyang IP address ay 192.168. Dito sa class C IP address .1.1 with subnet mask 255.255.255.0. Okay. Of course, i-up natin itong interface na ito. No shutdown and exit. And i-configure natin yung kaninang tinuro ko siya kanina sa screen. Yung inilagay nating module. Okay. From fast internet 000 hanggang 3. Okay. So, interface range FA0000 to 3. Enter. Switch port access VLAN 20. So, nakapag-create kanina tayo ng VLAN 10 dun sa ating ISP router. Dito naman sa ating home router ay mag-create tayo ng VLAN 20 dito sa ating particular na home router na ito. And next is switch port mode access. Enter. Of course, pinalawanag ko na kanina ito. Spanning 3. Port pass. Port fast. Enter. Exit. And next, i-configure naman natin itong IP, DHCP full. At papangalan na natin ito na home users. Okay. And network. Of course, yung ating IP address 192.168.1 0. Okay, with 7.1.255.255.255.0. Okay. Palitan lang natin to 0. Okay. And tama ba yung ginawa natin sa taas? Check natin. DHCP, yes. Okay, balik tayo rito sa ating home router configuration. Tuloy natin ang configuration natin dun sa ating default router or default gateway. Ang ating IP address 192.168.1.1 and the DNS server, yung ating web server is 1.1.1.2. Exit tayo dyan at exclude natin yung IP address natin. IP, DHCP, exclude yung IP address natin ng 192.168.1.1. That's it. Okay, exit tayo dyan at subukan natin kung makaka-receive siya ng makakakuha siya ng IP address. Subukan natin i-testing natin. Okay? Punta tayo dito sa ating screen. Okay. And oops, teka lang. May parang kulang tayo ata rito. Kailangan natin ma-verify ito. Doon sa ating dapat ito no shut. Maglalagay tayo dito ng no shutdown. Okay. So, balik tayo dun sa ating interface range. Okay. CompT interface FA range FA000 hanggang 3 and no shut. Tingnan natin. Ayun, nag-green na siya. Ayun, medyo nagkaroon tayo ng kulang doon. Okay, click natin tong home PC natin at tingnan natin kung makaka-receive siya ng DHCP from our home router. Natin kung anong kulang natin dito. Oops, hindi siya nakaka-receive ng from our router at meron tayong mali rito. Okay, may mali ako nagawa rito. Okay, show run let's troubleshoot IP DHCP. Okay, IP DHCP home user default router. Okay naman siya. Bilan natin. That's it.
So, wala tayong IP address dun sa ating VLAN 20. So, yun. May halong troubleshooting para at least medyo masaya. Okay. Balik tayo rito. Configure terminal and interface VLAN 20. Okay natin. IP address ay 192.168.1.1.1 of course subnet mask 192.168.1 sumobra naman kaya talaga live nagkakamali. Okay, and i-up natin yung interface natin. Okay, exit tayo rito. Balik tayo sa ating configuration. Click natin tong PC na to. Tingnan natin kung makakuha siya ng IP address. Yun nga, nakakuha na siya ng IP address. At i-testing natin itong ating network kung magpiping siya. Subukan natin. Pero tingnan muna natin yung IP config all para makita natin. Nakaya natin yung screen at makita natin kung ano yung IP address meron tayo rito. Yun, the same thing lang. Nakakuha tayo. Dynamic. Okay, at iping natin yung ating VLAN 20, 192.168.1.1 nagpiping. Subukan naman natin iping ang ating web server. Ang kanyang IP address ay 1.1.1.2. Siya rin yung DNS server natin. Okay. Balik tayo rito. Iping natin 1.1.1.2. Yes. Hindi siya magpiping. Kasi hindi alam, hindi yan nakikita ng ating ISP router. Kailangan natin i-permit yan. Kailangan natin gumawa ng access list at network address translation. Okay, babalikan natin yan. Balik tayo sa ating home router. At ang ating guide dito, nasa na tayo? Yun. Dito na tayo sa ating access list. Gagawa natin access list at NAT. Sige, tuloy-tuloy na ito. I-click natin sa home router. Balik tayo rito at i-configure natin ang access list. Actually, ito yung nasa bandang kaliwa ko. Pwede mo nang i-copy yan at i-paste dito. Sinatype ko lang para makita mo. Okay. At itong configuration na to, i-paste ko rin ito doon. Ipopost ko to doon sa baba mamaya ng video na ito para pwede mong i-highlight and copy at mapag-aralan at makapag-practice ka sa bahay nyo o sa school o kung saan ka man. Okay? Kahit sa CR, pwede yan, parikoy. Access list 1, permit. Okay. Okay, access list. Ang standard access list ang gagamitin natin dito, parikoy. Okay, from 1 to 99. So, pipiliin natin yung 1. Okay. Access list 1. At, of course, ipi-permit natin yan. Okay. Permit. And anong particular IP address yan? Gagamitin natin ay 192.168.1.0. Okay? Of course, that is a classy IP address. Reverse pala to. Okay? Wildcard mask ang gagamitin natin dito. So, 0.0.0.255. Enter. And gagawa ngayon tayo ng network address translation dito. IP NAT. Inside source ang gagamitin natin at list, yung access list natin 1 at of course anong list yan? Okay, list, okay, yung access list 1 and interface FA00. Okay, FA00, ito yun pare ko dito yan. Okay, FA00. So, FA00 overload para makagamit ang lahat. Overload. Yun. Ganun lang kasimple yun. Pare ko Ang ibig sabihin ng ginawa natin kanina ay etong IP NAT. Wala rito. IP NAT. Okay. Inside source list 1 interface FA00. Parang sinasabi natin dun sa router na it just tells the router what hosts are eligible for NATing. Yun po, itong overload na to, ang ibig sabihin yan, isang technique yan na nagmamap dun sa ating multiple private IP addresses to a single
registered public IP address. Okay? So, ibig sabihin yan, meaning is a form path. Yung ibig sabihin ng port address translation. Ibig sabihin nun, when you have many to one translations, hindi na natin masyadong ipapaliwanag yan. I-google mo na lang yan. Okay, ipapaliwanag lang naman natin dito kung paano i-configure ito. At pagsama-samahin lahat ay yung mga ginawa, yung nasa title nito, okay, yung basics, VLAN, DHCP, port fast, access list, and NAT using packet tracer, DSL, internet topology simulation. So, tuloy-tuloy na to. Ang susunod natin gagawin dito, balik tayo rito sa ating notepad. Siyempre, i-allow natin yan para sa ating VLAN 20. Babalik tayo sa ating configuration. Saan yung configuration natin? Yun, home router. At para gumana yan, babalik tayo rito sa ating interface VLAN 20. Sa interface VLAN 20, IP NAT inside. Okay, tatype natin yan. At interface FA00. Okay, exit tayo dyan para makita mo. Papunta ako dun sa interface FA00. Okay, enter. Actually, pwedeng tuloy-tuloy yun. Nag-exit na ako para makita mo. And IP NAT outside naman dito. Ay, ibig sabihin, meron yan pare. Punta tayo sa help sensitive, sa sensitive help natin. Outside naman ito ang gagamitin natin. Okay. Inside and then this is outside. Enter. Tapusin na natin. End na natin to. And let's save our configuration. Let's do the testing here. Let's go back to our configuration. This is our topology. Let's do the ping again. I-clear natin yung screen. Ulitin natin ang ping. Now, from this time, nakakapag-ping na tayo doon sa ating web server. So, let's do the verification. Balik tayo rito sa ating router at i-verify natin. Okay? Ando yan sa ating notepad. Yun. Show IP translation. Okay? Show IP translation. Okay? Teka lang po. Show IP NAT translation. So, okay. So, anong nangyari rito? Meron tayo ritong IP address na inilagay dito sa ating PC natin. Teka lang check natin to. Teka lang. Para ma-double check natin, makita natin. Ayun. Actually, hindi tayo naglagay niyan, no? Dynamic yan. Dynamic ang IP address na yan. Okay? Nakakuha tayo ng IP address dito from our router na home router. Okay? Na pinangalan natin kanina. So, kung titingnan natin at babalik tayo dito from home router, ito yung ating IP address. Okay? At connect tayo dito. Okay? Papalabas sa ating network. Papunta rito. Okay? Ganun din yan. Mula rito, pabalik dito, at pabalik sa ating PC. At i-check natin itong IP address na ito kung saan nanggaling ito. Okay? So, show IP interface brief. Ayun. Dynamically na learn dito ng ating router from our ISP router. Galing itong IP address na to dynamically dito sa ISP router na to. Ganun lang kasimple yan pare. Huwag na nating pahirapan. Madali lang yan. At balik tayo dito sa ating notepad at show access list naman tayo. For verification purposes lang ito pare ko eh. Napakasimple lang nito. Okay? Show access list. Okay. So, dito sa ating show access list, meron tayong mga matches dito sa ating access list. Okay? Hindi ito tinatawag na attempt. Okay? We have ACL matches. Ang ibig sabihin nito, pare ko, the ACL match a permit or deny statement. So, ano mo na yan, it added it to the counter. Ito yung counter natin. Okay? So, it added to the counter. Okay? Next, it does not, of course, necessarily mean itong access list natin. It does not necessarily mean it's a connection attempt. Sabi ko nga siya kanina, no? Dahil you can use ACL to filter UDP traffic and UDP traffic kasi ang UDP ay connectionless protocol. Ayun lang pre. Intindihin mo na lang kung paano nangyari yun. Okay. So, tapusin na natin itong ating tapos na ating configuration. Tapusin natin itong verification. Tingnan natin dito sa ating web browser. Tingnan natin kung nakakapag-search siya sa internet. www. Yung tinype natin kanina, Educati, Field,
.com, enter, class. That's it. Ito lang, ganito lang kasimple ito pare. So sana nakatulong sa'yo at naintindihan mong lubos ito kung paano nangyari ito. Okay? Ulit-ulit lang at matatanim yan sa utak mo. Okay pare? Sige. Ibigay mo itong video na ito. Masalama, baby.